with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name, what? Emmanuel, which being interpreted is God with us. Tayo po mag-pray. Panginoon, pakipagpala po na yung mga salita sa kapangyarihan ng paggawa ng Banal Espiritu, pagkapatawad sa aming pagkukulang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pakiupo na po ulit kayo. So ating pag-usapan, alam niyo po, madami na po tayo na pag-usapan tungkol sa Panginoong Jesus. No? Actually, malapit na matapos ang isang taon. Ang bilis, ano? At every evangelistic service, we tackled about Jesus Christ. At ngayon, ating pag-usapan, isa sa pangalan niya, Emmanuel. Emmanuel. So kung kayo palabasa, nawala yung maganda na yung kanina. Kung kayo palabasa ng Bible, sumama, yan dating kanina, Otoy. Ay matutunghayan po yung Emmanuel, katulad niyan. Actually, yung Emmanuel, mga kapatid, yan po ay hula. Yan po ay binanggit na sa Old Testament sa panahon ni Propeta Isaiah. Okay, ating tunghayan po, sa 7 verse 14 ng Isaiah, ganyan ang sound, maganda. Okay, sabi po ng Isaiah 7 verse 14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito. Actually, sa English, mas maganda yun eh. Sa Tagalog, medyo may problema, dalaga. Sa English yan, virgin. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ibig sabihin, mga batid, yung Matthew 1:23 ay talagang tinakel na, sinabi na ng Old Testament bilang isang propesiya. Ibig sabihin, nakahula na. At naganap. Yan po ang kagandahan ng Bible. Alam niyo ba kaya ang Bible ay salita ng Diyos? Pag sinabi, nangyayari. Kaya po ang Biblia ay salita ng Diyos dahil ito'y salita ng Diyos, kung ano ang kanyang sinabi, nangyayari. Kaya wag ho natin itong babasa-basa itong aklat na ito. Lahat ng sinabi ng Bible dito ay naganap at mga magaganap. Kaya yung hindi naniniwala sa impyerno, lugi siya. Bakit? May impyerno talaga. At yung nananampalataya, mapalad dahil may langit talaga. Walang salita ng Diyos na hindi mangyayari. Nangyari nga yung hula. Basahin ko ulit. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Basahin ulit natin ng Matthew. Gano'ng katagal ang gap niyan? Thousand years. Bago naganap ang hula. But the point is, naganap. Isa pa sa magandang katibayan ng Biblia ay salita ng Diyos. Ang nagtitiwala talaga sa salita ng Diyos, nababago ang buhay. May kapangyarihan talaga ang Bible. Dahil ito'y salita ng Diyos. Actually, nahilikha ang langit at ang lupa dahil sinabi lang ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng tubig. Lahat ay nalikha dahil sa kanyang sinalita. Nahintindihan niyo ba yan? Kaya wag natin babaliwalain, babasa-bastahin ang Bible. Ito po'y napakamakapangyarihan. Ito po'y mabisa sa alinmang tabak na may talim magkabila. Ngayon, yung inihula sa Isaiah 7 verse 14, pagdating ng New Testament, ito yung kaganapan. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Emmanuel. So,
Ang sa old ay I, dito ay Emmanuel. Pero ang ibig sabihin lang na yan, being interpreted, God is with us. So ang ating paksa ngayon, isa sa paksa tungkol kay Kristo. Ang dami nating napag-aralan na tungkol kay Kristo. In fact, kulang ang 1 taon. Sabi nga ni Paul Wasser, isa sa mga aking pinapainggang preacher, nagsisimula pa lang ang walang hanggan para makilala ang Panginoon. Lalim mo, no? Ibig sabihin, ang eternity ay just introduction in knowing Christ. Ibig sabihin, pag-usapan ng Panginoong Sus, hindi mo siya maabot, kaya nga siya umabot sa atin. Tama? Hindi mo siya maunawa, kaya siya ang nagpaunawa sa atin. Kumbaga, sa kaluwalhati ni Kristo, kapag tayo nakahiga sa kwarto at may kaunting siwang yung pinto o kaya yung bintana, napasok yung sinag ng araw. Ganyan ang ating pagkahagip sa Diyos. Sinag lang. Siwang lang ng kanyang kaluwalhatian. Pero sa kanyang kakanyahan, hindi natin maaabot. Sabi ni Alban Douglas, give me a worm or tell me a worm that can comprehend man, and I will give you a man that can comprehend God. Bigyan mo ako ng uod na kayang unawain ng tao. At kung magkaganon, bibigyan kita ng tao na kayang unawain ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapakilala, pero hindi mo talaga siya matutuklas kung hindi niya kukusain. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, makikita natin. Huwag na nang buksan. Ang lahat ng bagay ng Diyos ay pinahayag sa atin ng banal na Espiritu. Matthew 11:27, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Ganyan din sa anak kundi ang Ama. At yung ibiging pagpahayagan niya. Kaya very privileged na makilala ang tunay na Diyos. Kasi sabi, walang nakakakilala sa Ama. As in, ganun katigas. Walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At hindi sa anak, kundi ang Ama. Ibig sabihin, kapag ang pagkakilala sa Ama ay hindi katulad ng pagkakilala ng anak, claim lang yan. Sapagkat ang nakakakilala kung sino ang Ama ay ang anak. At hindi sa anak, kundi ang Ama. Bakit? Sila'y ando na, wala pa ang mga nilikha. Are you with me? Ngayon, isa sa pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Kristo ay Emmanuel. Wow! Ating pinag-usapan ng isang araw, ano ba yun, ng kabilang linggo? Jesus. Ngayon ay Emmanuel. Ang dami pa, Jesus Christ. Ang dami natin na pag-usapan na. Ngayon, kinopya ko na lang yung outline natin. Kasi ito, mas mabilis eh. Una, magsimula tayo sa definition of Emmanuel. Definition. Ano ba ibig sabihin ng Emmanuel? Pag sinabi pong Emmanuel, also applied means God with us. Pag sinabing Emmanuel, mismo sa talata binigay sa ating binasa, sabi diyan, verse 23, behold, a virgin shall be with child. Ang birhen ay magdadalang tao and shall bring forth a son at manganganak ng isang lalaki. Therefore, hindi ipinanganak ni Maria ay babae, lalaki. Kasi meron nagtuturo, ang Diyos daw ay babae. Ano ka lupit nun? Hindi ka nakakaintindi ang mga yun. Kaya nga Diyos Ama. Hindi nga? Alam niyo ba, nakaka-surprise ang mga naglalabas ang turo ngayon? Ang Diyos daw ay babae. Ngayon nasabi, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. And they shall call his name, Emmanuel. Yung ipinanganak ng isang birhen na si Maria, na lalaki, ay tatawagin mo ang kanyang pangalan na Emmanuel. Emmanuel. So, hindi lang yan ang pangalan niya. Jesus, Christ, Prophet, Priest, King, Lord. Ang dami.
At bawat pangalan niya may kanyang mga pangsyon. Kasi ngayon, pag pogi, Richard. Pag maganda, Sharon Cuneta. Walang meaning. Noon, kapag pinangalanan ka, yan ang pangsyon mo. Naintindihan niyo ba yan? Bakit ang pangalan ni Jesus Christ ay Emmanuel? Di ating pag-aaralan, may pangsyon yan. Kumbaga, bakit pinangalanan ng bato? Na bato? Kasi matigas. Tama? Hindi bagay na pangalanan ang bato na stone or rock kung yan ay soap. Tama? Bakit tinawag na water ang water? Kasi liquid. Bakit earth? Kasi alam niyo mga kapatid, hindi ito basta napabukang bibig. Kung ano yung nature, yun ang pinapangalan. Bakit ipinangalan kay Jesus Christ si Emmanuel? Ating aaralin. Talagang obvious, suited, fitted. Talagang yun ang isa sa dapat pangalan niya. Okay, pag sinabing Emmanuel, God with us. Yan. Ano ibig sabihin ng God with us? Doon pa lang mapapansin mo na, kakaiba na yun eh. Yung God with us, so, isa sa pangalan ni Jesus Christ, Emmanuel. Ay, ibig sabihin pala niyang Emmanuel, God with us. Mamaya pagkatapos ng meaning, ating tatalakayin yan. Ngayon, saan ba galing yung Emmanuel na yan? Galing yan sa Hebrew word. Ang Bible po ay, ang original na salin po nito ay Hebrew. May combination ng Aramaic pagdating sa Old Testament. Pagdating naman po sa New Testament ay Greek. Ito pong King James Version, translation lang ito. Ang original talaga ay Hebrew at Greek. The perfect and inspired word of God ay ang Hebrew and Greek. Isinalin lang ito para sa kapakanan ng English. Nakarating din sa salin na Tagalog sa kapakanan ng mga Pilipino. Bakit? Gusto tayong maabot ng mensahe ng salita ng Diyos. Bakit? Napakahalaga noon. Alam mga kapatid, ang taong hindi naku-communicate ng Diyos, laging communicated ni Satanas. Beware. Kapag wala kang klarong kaugnayan at komunikasyon sa Diyos, sino nagko-communicate sa iyo? Nako. Yan ang nakakalungkot. Hindi alam ng tao. Tell me your companion and I will tell you who you are. Birds of the same feather flock together. Bakit maraming taong ang layo ng hawig sa Diyos? Kasi hindi naman laging kaulayaw ang Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, ang sinabi ng Hebrew, it comes from Hebrew. May dalawang paghahati. Ang imano. Ang ibig sabihin ng imano ay with us. Suma sa atin. Ang L ay God. Laro ba? So, imano, L. Imano, L. Ang ibig sabihin, God with us. So, yun ang ibig sabihin. Ano sabi na talata? Narito, ang birhen ay manganganak ng lalaki. At ang ipangangalan mo sa kanya ay Emmanuel. Bakit Emmanuel? Tama? Hindi aksidente yan. Inspired by the Holy Spirit, ang sumulat ng Matthew, si Levi, si Matthew yan. No? Si Levi ay si Matthew. Ano ba? May nagpakilala kay Matthew, pero never na in-introduce ni Matthew ang kanyang sarili. Bakit? Napaka-humble ni Matthew. Lagi siya nagtatago. Ayaw niyang siya'y malathala. Okay. Emmanuel, na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Diyos. Mga kapatid, hindi lang ang Diyos na siyahan na magpakilala siya sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Ang Diyos ultimately ay nakisalamuha sa atin sa pagiging ipinanganak ng tao
sa pamagitan ng birhen, lumaki, nabuhay ng 33 years old, nakasalamuhan ng tao. Bakit? God with us through Christ. Okay. Klaro ba meaning? So, in the Bible, the name refers to God's presence with His people and is used as a title for Jesus, showing that God came to dwell among us through Christ. Are you with me? Maliwanag ko ba ang Emmanuel? Hebrew word, two separated phrase from the Greek Hebrew word. In one word, name of Jesus Christ, Emmanuel, that means with us. El. Kaya nga ang El, tala nyo ha, in the beginning, God created the heaven and the earth. The word God, Genesis 1:1, God created the heaven and the earth. Alam niyo ba ang pangalan doon ng God? Elohim. Elohim. Pag sa Hebrew, pagka nakabasa ka ng God, i-trace mo, pag hindi yan ni Elohim, Jehovah, Adonai, El Shaddai, yung iba, hindi naman nila alam yan. Ang daming alam niyo ang Diyos kung anong pangalan. Pag ginamit sa kanyang Elohim, ibig sabihin, ito yung plural name of God. Ang Diyos ay hindi nag-iisa sa kanyang sarili bilang persona. Kaya, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pagdating ng verse 25-26, yung nagsabing God, likhain natin ang tao. Dahil kung yung Diyos ng verse 1 ay iisa, bakit pagdating sa same chapter, verse 25-26, likhain natin. Kaya pangalan niya Elohim, hindi Eloha. Pag Eloha, absolutely one. Ba't ang ginamit ay Elohim? Isa din sa pangalang ginamit sa kanya after ng Elohim ay Jehovah. Ano ba ibig sabihin ng Jehovah? God revealing Himself to people. The Almighty One revealing Himself to people. Ano ibig sabihin ng Adonai? Pag sinabing Adonai, ito'y may kaugnayan sa Panginoon at alipin. Ibig sabihin, huwag mo siyang tawaging Diyos kung hindi ka naman naglilingkod dahil siya ay Adonai. Pag sinabing El Shaddai, siya yung source of all kinds of blessing. Shaddai speaks about blessing. El speaks about deity. El Shaddai. Ang daming pangalan ng Diyos. Bakit? Kung ano yung kanyang function, yun ang kanyang name. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, ang ating pinag-uusapan ay Emmanuel. Imano. Ano ibig sabihin ng Imano? With us. El. God. Kaya ibig sabihin ng Emmanuel? God. With us. So, number 2, not only definition, but number 2, deity. Lalabas talaga, bakit hindi magiging Diyos yun? Ay, doon palang salitang God with us. Ibig sabihin, yung ipinanganak ni Maria, na pinangalan ng Emmanuel ay Diyos na nagkatawang tao na nakasalamuha sa mga tao. Diyos na lumikha, naging manlilikha. Diyos na nagbigay ng batas, sumailalim sa kanyang batas para mahango yung mga nasa ilalim ng sumpa sa kanyang batas. Bakit? Walang taong nakatupad ng kanyang ibinigay na batas. Kaya lahat ng tao ay makasalanan, paparusahan, pero ang Diyos na gumawa ng batas ay pumailalim sa kanyang batas para yung mga taong makasalanan na makasalanan sa kanyang mga batas ay maiahon niya. Are you with me? Ito kayo pinapaliwanag din sa inyo ng inyong mga pinuno. Ito kayo ipinapaliwanag sa inyo. Hindi naman Kaya maraming reliyon hindi tiyak na palangit. Hindi naman pinapaliwanag ang Bible. Tama ba? Deity of Christ when we say Emmanuel. Kasi doon pa lang, Imano,
El. Siya yung palang Emmanuel na pinanganak ng isang birhen na lalaki. Kaya tatawaging Emmanuel, God with us. Ibig sabihin, may Diyos na sumapiling ng mga tao. Bakit? Itong Diyos na ito, ang Diyos hindi pinanganak. Kailanman ang Diyos hindi papanganak. Pero ang Diyos ay pwedeng magkatawang tao. Ang ipinanganak sa Kanya ay ang pagiging tao. Pero Kanyang Diyos ay hindi ipinapanganak. Ang tunay na Diyos walang ina at ama. Pero ang Kanyang pagkakatawang tao, meron. Si Kristo ay nagsimula sa pagiging tao, pero siya'y walang simula sa pagiging Diyos. Bakit? Kapanabayan ng Ama. Kailan? Nang wala pang simula. Nung walang simula. From eternity past. Kaya ang kanyang pangalan, He is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos, siyang kahapon, siya ngayon, at siya ang darating. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos, kung ano siya noon, siya pa rin hanggang ngayon. At kung paano siya hanggang ngayon, siya pa rin siya hanggang sa hinaharap. Walang pagbabago. Ang Diyos ay hindi subject ng pagbabago. Pero bakit siya nagkatawan tao? Bakit nagkaroon ng Emmanuel? Mamaya makikita natin yan. At ilang patunayan na talaga itong Emmanuel na ito. Kaya nga, ibig sabihin ay God with us, ibig sabihin, speaks about deity of Christ. Ano ibig sabihin ng deity of Christ? Kadiyusan ng Panginoon. Maliwanag ko ba? Marami hong taong mali ang pagkakilala kay Kristo. Amen. Mali. Paano kang tatamang paglangit kung yung magdadala sa iyo sa langit ay mali ang iyong pagkaintindi? Naintindihan niyo ba yun? Hindi lahat ng pinto ay palangit. Dito nga dumating nga yung kapatid siya daw nahihilo. Ano gari? Puminto na ng puminto. Pagpasok dyan sa pinto, dito yung 2 pinto. Pagpasok din, may 2 pinto. Pagpunta doon, may pinto. Ano kang bahay, are? Yung bahay, are, puro na pinto. Kaya kung ang pag-uusapan mo ay hindi si Kristo, mamamali ka ng pinto. Kung ang napasukan mong pinto ay hindi si Kristo, hindi ka dadalhin sa langit. At ang pinto ng langit ay Diyos na nagkatawang tao. Tingnan natin para patunayan. Magsimula tayo sa verse natin tumutukoy sa kadiyusan. Verse 18, same book. Verse 18, 28, 21, and 23. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa magitan ng Espiritu Santo. Diyan pa lang, supernatural conception. Ibig sabihin, si Kristo ay ipinaglihi hindi sa binhi ng lalaki. Kaya si Kristo walang mina ng kasalanan. Bakit? Hindi siya nanggaling sa binhi ng lalaki. Tatandaan ninyo yan. Are you with me? Kaya tayo ay nagmana ng kasalanan, tayo galing sa binhi ni Adan. Si Adan ay bumagsak sa kasalanan. Kaya lahat ng tao nagmana ng kasalanan. Bakit? Tayo galing sa binhi, sa punla ng lalaki. Pero si Kristo ay hindi. Siya ipinaglihi ng banal na Espiritu. Kaya ang kanyang dugo mahiwaga. Acts 20:28. Ang tawag dyan ay the blood of God. Ba't nagkaroon ng dugo ang Diyos ay si Espiritu? Dahil siya ngay nagkatawang tao. Yun ang hiwaga. Magkasama ang 2 kalikasan sa isang personalidad. Ano ang 2 kalikasan? Kadyusan at pagiging tao. Sa isang personalidad na si Kristo. We cannot settle that. Pero yan. Are you with me? Kaya nga, Emmanuel, God is with us. Bakit nagkaroon ng presensya sa tao ang Diyos? Dahil miraculous ang kapanganakan at paglilihi. Talagang paggawa ng Diyos, we cannot fully fathom. Naintindihan niyo ba yun? Ngayon, pagdating ng verse
Verse 20. Tingnan niyo po, verse 20. Datapat samantalang pinag-iisip niya ito. Narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap mo kay Maria na iyong asawa, sapagat ang kanyang dinadalang tawa is Espiritu Santo. Mga kapatid, hindi yan anak ni Jose. Yan ay nangyari sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya walang babangong tunay na Kristo bukod kay Kristo. Bakit? Lahat ng mag-aangking Kristo, ang kanilang ina hindi birhen. Tama ba? Parang ang lalim. Parang nagkakaintindihan yata tayo na. Kaya hindi yan matanggap ng Muslim, ng Iglesia, ng Saksi ni Jehovah, ng Mormon. Bakit? Ay sabi naman ng Bible walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Ganyan din sa anak, kundi ang Ama. At yung ibigin, pagpahayagan. Alam mo, sa totoo na, magpakautal-utal na ito, ako ng pagpapaliwanag, pagpapasimple, pagpapababaw, hanggat hindi maikialam sa iyong Holy Spirit, ang conclusion mo, ano yun? Kaya biyaya ang maunawahan at matanggap yung iyong pinapakinggan. Tama? Kasi hindi ho tayo hahanap ng ng anong lingwahe pa. Okay, verse 21, tingnan po natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Ito yung pinag-usapan natin. Synonym din yan. Kahanay din yan ng Emmanuel. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Dahil pagdating ng verse 23 natin binasa, narito. Bigyan niya dalaga, Hindi pa sinabing birhin na lang Hindi ho tamang bersyon ang dalaga. Kaya ba iniwalang may dalagang nanganganak? Di ka? Mayroon nga dalagang ina Pasintabi Mahirap naman yun, dalagang ama. Wala nun. Pero dalagang ina meron. Pero yung inang birhen, wala nun. Si Maria lang. Are you with me? Alam mo, magbabasa kayo sa Bible, sa Old Testament, kahit sa New Testament, may mga baog na nanganak. At matatanda na, katulad ni Sarah. Pero, may nangyari sa mag-asawa. Himala, pero punla pa rin ang lalaki. Pero ito, himala, walang sexual contact kay Jose. Pero naglihi. Ay, sinong lalaki hindi hihiwalay dyan? Bagay, ikakasal pa ka lang kami ay bumukol na. Supernatural. Kaya nga ang ipapanganak ay Emmanuel. Kasi ito'y misteryoso, milagroso, himala, nagkaroon ng presensya ang Diyos sa tao, na taong-tao mismo, dahil may Diyos na nagkatawang tao. Hindi yan tanggap ng iba. Paaanin, anong gagawin ko? Hindi ko man kayo pipiliting tanggapin yan pero yan ang Bible. Amen. Tama? Okay. So, deity of Christ, John 1:1 hanggang 3. Tingnan niya, John 1:1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang berbo. Sino ba ang berbo yan? Nakapanig na ba kayo ng pangaral ko diyan? Sino ang berbo? Si Kristo. Okay. Para patunayan ko, stop muna dyan. John 19:14 ba yan? Sino nakakalala? John 19:14. Revelation. Amen. Revelation 19. Para atin lang maintindihan yan. 13 yata yan. Yan. Okay. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo.
At ang kanyang pangalan ay tinatawag na, ano? Tanyuhan. Ang daming pangalan ni Kristo. Emmanuel, Jesus, Christ, Prophet, Priest, pati yung verbo. Sa English yan, yung verbo ay word. Word. So, hindi yan part of speech. Hindi yan salita as in salita. Yan ay name. Balik tayo sa John chapter 1. Nang pasimula siya ang, sino yon? Pangalan ba ni Kristo yan? Siyang berbo. At ang berbo ay, ibig sabihin, ang berbo na pangalan ni Kristo, ibig sabihin siya yon, ay sumasadyo. Ibig sabihin, may dalawang personang tinutukoy, wala pa ang paglikha. Nang pasimula siya na, at kasama ng Ama. Kaya nga walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at ang anak, kundi ang Ama. At yung ibiging pagpahayagan niya. Bakit? Sila na ang magkasama sa walang hanggan. Wala pa ang langit at lupa, wala pa ang mga anghel, wala pa ang mga tao, wala pa ang lahat ng nilalang. Nang pasimula, magkasama na ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. Magkasama ng Ama at anak. Kaya nga ang Ama at anak ay iisa. Okay, ngayon, ating isa-isa na. Nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Amen. Pagdating ng verse 2, ito nang pasimula ay sumasa Diyos. So, Pastor, dalawa ng Diyos ang tinutukoy diyan. Yes. Ang Ama at anak ay magkaibang persona. Pero hindi tayo iniwalan, dalawa ang Diyos, tatlo ang Diyos. Sila ay nagtataglay talaga ng pag-iral na pariho. Nakatangian lamang ng Diyos. Okay, verse 3. Pakibasa nga na lahat. Sinong niya tinutukoy? Berbo. Tama? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, lahat pala siya lumikha. Hindi kayang lumikha kung ikaw ay nilikha din lamang. Ngayon, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, lahat ng nandito, kung walang Kristo, wala yan. Ito yung mirakulo. Pagdating ng verse 14, tingnan niyo po, ito po yung biyaya, ito po yung himala. Pakibasa. Sino ang berbo? Si Christ. Anong ginawa ng berbo? Nagkatawang Emmanuel. God is with us. Naintindihan niyo ba yan? Kaya Emmanuel, siya ay naging tao rin katulad natin. Mga kapatid, ang hindi lang niya naging katulad sa atin, yung kasalanan, siya'y napagod din. Kaya nga siya umupo sa balon ni Jacob. Siya'y nagutom din. Kaya nga sinumpa niya yung puno ng igos. Bakit? Nung titingnan niya, ba't walang bunga? Mula ngayon, huwag ka na magbunga magpakailanman. Si Kristo na idlip habang nandoon sa bangka. Talagang siya'y tao, as in tao. Bakit? Nagkatawan tao. Yan ang Emmanuel. Naintindihan niyo ba yan? Siya na gumawa ng tao ay naging tao. Kaya naiintindihan niya kung ano ang tao. Kaya tayo lumapit sa Kanya na huwag mahihiya. Naiintindihan niya tayo. Bakit? Ang Ama, ang Diyos, ang Ama bilang banal, talagang wala siyang gagawin kundi puksain tayo. Bakit? Galit siya sa kasalanan. Pero salamat, may Diyos na katawang tao na pwedeng kumatawan sa mga tao kung bakit hindi na tayo kagagalitan ng Ama. Dahil merong pwedeng kumatawan, mamagitan sa atin na walang kasalanang tao. Bakit? Diyos na nagkatawan tao. Alisin mo si Kristo pagkakatawan tao, walang Emmanuel. At walang Savior. Naintindihan niyo ba yan? Okay, tingnan pa natin. Ito ha, 1 Timothy chapter 3, verse 16. Sa English po natin kunin. Sa English. And without controversy, great is the mystery. Great is the mystery. Pag sinabing mystery,
Mahiwaga. Of godliness. God was manifest in the flesh. That is Emmanuel. Maliwanag ko ba? Okay. Tingnan pa natin. Ito, 1 John chapter 4, verse 1 hanggang 3. 1 John, ito warning. Warning ito. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ang espiritu diyan ay hindi lamang espiritong evil spirit, kundi aral. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Anong ibig sabihin? Huwag ura-uradang maniniwala agad sa aral. Testingin muna. Siyasatin muna. Obserbahan muna. Pakinggang maigi muna. Bakit? Kung sila'y sa Diyos. Bakit ganoon ang pangungusap? Ibig sabihin, hindi pwede aral na Biblia din ang hinahawakan ay sa Diyos. Madali namang mangaral ng salita ng Diyos. Madali namang sumitas ng salita ng Diyos. Pero subukin. Bakit? Kung sila'y sa Diyos, bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Okay, are you with me? Bakit wag karaka-raka, paura-uradang maikinig at tatanggapin ng aral? Bakit? Maraming bulaang propeta sa sanglibutan. Marami, hindi iisa. Are you with me? Then verse 2. Aking paliliwanag sa inyo, sino yung mga nagtuturo, sino yung mga bulaang propeta? May kinalaman yan sa Emmanuel. Kapag ang turo na yan ay hindi ayon sa ipinapakilalang Emmanuel, warn you, hindi lahat ng aral ay sa Diyos. Lalo't ang aral ay hindi ang daladalay aral ng Emmanuel. Yung konsepto ng Emmanuel, ano nyo ha? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Yan ang tamang aral. Yan ang tamang Espiritu. Nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Nagkatawang tao. God is with us. Naintindihan niyo ba yan? Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Naparitong nasa laman. Ibig sabihin mga kapatid, nung hindi pa siya nasa laman, anong kalagayan niya? El Shaddai, Elohim. Yahweh. Ano? Pero siya'y nahayag sa laman. Emmanuel. Ngayon, kung may magturoy ka sa inyo na hindi ganito ang aral, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo na paritong nasa laman, ay sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang nagtuturo, merong Emmanuel, God with us, Diyos na nagkatawang tao, tumpak yan. Amen. Verse 3. At ang bawat espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Santo Cristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Verse 4. Kayo sa Diyos. Kayo ba sa Diyos? Sino sa Diyos? Yung naniniwala sa Emmanuel. Amen. Kayo ba yung iniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Walang God with us kung si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Ba't ipapangalan kay Kristo ang Emmanuel? Emmanuel, kung hindi siya Diyos. Kabusungan yun. Ngayon, kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Siyempre, si Kristo yun. Ngayon, dito ako magtatapos. Definition, deity, balik tayo. Yang Emmanuel, obvious, bakit nagkatawang tao? Kasi siya yung deliverer. Alam nyo, what
is the meaning of God's gospel? What is the gospel? When we say gospel, good news, good tidings. Kaya nga, umawit ang sabi ng anghel, dinadalahan ko kayo ng mabuting balita sapagkat ipinanganak ngayon ang tagapagligtas. So, ibig sabihin, mabuting balita ay mayroong tagapagligtas. Sabi, ipinanganak ngayon ang tagapagligtas. Therefore, yung ipinaglihi ni Maria, yun pala ang gospel. Bakit siya gospel? Kasi Emmanuel. Bakit Emmanuel? God is with us. Bakit God is with us? God manifested in the flesh. Ibig sabihin, kung si Kristo hindi Diyos na katawang tao, walang gospel yun. Ang dami nakikiibanghelyo. May tinatawag pa silang evangelistic crusade. Mass evangelization, not knowing what is the meaning of gospel. Pag sinabing gospel, Emmanuel. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya may deliverer. O bakit? Ibig sabihin mga kapatid, kung ang paniniwala mo na kay Maria, wala kang gospel. Kung ang paniniwala mo sumapit ka sa relihiyon para maligtas, wala kang gospel. Tama? Kung ang paniniwala mo si Kristo hanggang ngayon ay nakapako pa rin sa krus, wala kang gospel. Kung ang paniniwala mo sumunod ka 10 utos ng sakdal, wala kang gospel. Ang gospel, Emmanuel, God with us. Bakit? Walang makapagliligtas sa Diyos, kundi Diyos na nagkatawang tao. Papaliwanag ko muna sa inyo ng simple. Si Lance at saka si Ryan. Ang pangalan mo, Utoy? Yung kadais mo, si Lance? Gilbert. Milbert. Sige, na. Ito na lang, kayo na lang dalawa. Nakakalito eh. Ano eh? Okay, halimbawa, Lance, Ryan. Kayo parihong trillionaire dollars. Ito may nasasabi ko na sa inyo. Nangutang ako sa iyo ng $1 billion. Pero ako'y mahirap lang. Sa Bible, ang prinsipyo ng nangutang ay alipin ng inutangan. Kahit anong busabos ang gawin mo sa akin, hanggat hindi ako nakakabayad sa iyo, you have your right. Kahit patayin mo ako, alipin mo ako hanggat hindi ako nakakabayad sa iyo. Mga kapatid, makinig kayo. Hanggat hindi ka nakakabayad sa iyong kasalanan, alipin ka ni Satanas. Bakit ang tao hindi makalaya sa bisyo? Bakit ang tao hindi makali sa kasalanan? Bawat makasalanan, alipin ni Satanas. Sino makakabagbayad sa atin? Si Satanas ba kasing yaman ng Diyos? No, siya'y nilikha din lamang ng Diyos. Ang magkapantay ay ang ama at ang anak. Itong dalawa ito, magkasing yaman. Ngayon, habang pinapahirapan mo ako at inaalipin mo, nagplano kayo. Palalayain ko si Eloy sa pagbubusabos ni Ryan. Pero paano? Hindi kita kayang bayaran. 1,000 ay pahirapan yung pag $1 billion. Tama? Sino dito ang kayang kahit 1 billion? Sino dito ang nakaranas magkaroon ng 1 billion pesos? Pesos lang. At yung kaya? Yung kaya? Pahirapan nga tayo sa 100,000. Yung pa kayong 1 billion. Pero ang ginawa ni Lance, Pastor, wag na kayo mag-alala. Kasing yaman ko yan, ako na ang bahala sa iyo. Are you with me? Alam niyo ba, ang makapagbabayad ng ating pagbubusabos ni Satanas at ang kasalanan ay yung kapantay ng Ama. Kaya may Emmanuel. Yan ang good news. Bakit aaruhan ka? Sumabi ka sa amin. Hoy, lahat ng tao may utang sa Diyos. Di ka nga makabayad sa Diyos. Ba't may tuturi tao din? Tama? Lahat ng relihiyon, binubuo ng mga taong lubog sa utang sa Diyos. Paano makakabayad yon? Ang kinakailangan natin, kasing pantay, kasing yaman ng Diyos. At yan ay ang anak. Siya, sa kanyang pagkakatawang tao, siya yung namatay, siya yung nagbayad ng ating kasalanan. Bakit? Siya lang ang pwedeng sumapat
ng katwiran at kabanalang hinihingi ng Ama na walang makapagbibigay sa atin. Kaya ang good news, si Jesus, hindi si Maria. Hindi ang Baptist, hindi relihiyon. Si Jesus. Bakit? Emmanuel. God is with us. Naintindihan niyo ba yan? Ngayon kung hindi si Jesus ang isinasampalatayanan, bad news ang nasa iyo. You're bound to hell. You are bound to hell, and that is forever. Tingnan niyo po, Matthew 25 verse 46. Ganong katagal ang impyerno? 25 verse 41 muna. Tingnan niyo po. Naalala ko lang. Kayong iba, walang pakialam kay Jesus. Delikado ka. At kung sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na ano? Pasapoy na ano? Pasapoy na ano? Ibig sabihin, ng impyerno ay walang hanggan. At ang makakasapat lang para sa tayo mabayaran ay Diyos. Kaya kung ini-ignore mo si Jesus, huwag kang magtaka, ngangal-ngal ka magpakailanman. Bakit? May apoy na walang hanggan. Naintindihan niyo ba yan? Balik tayo ito sa bakit siya ang deliverer. Balik tayo sa John. Lampasan ko na yung iba. 1 verse 14. Alam natin yung 1. Pagdating, nagkatawang tao ang berbo. At tumahan sa gitna natin. Kaya nga Emmanuel tumahan sa gitna natin. Hindi nga lang natin tinakita siya, personal. Pero sa kapanahonan ng mga apostol, nakita niya ang salita na nagkatawang tao at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Itong berbong ito, tinipuhan pagdating ng verse 29. Tingnan niyo po, same chapter. Ganyan po ang pag-aaral ng Bible. Huwag kayong palayo-layo. Igalang muna natin yung flow ng context para ma-distinguish natin kung sino yon. Okay, nasabi, para ma-determine, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus. Sino yon? Yung berbong nagkatawang tao. Ano ang pagpapakilala ni Juan na nakita niya si Jesus na lumalapit sa kanya? Pakibasa. May tanong lang ako. Kayo ba'y nag-almusal? Okay. Ulitin niyo ang basa. Basa. Yung palang berbo, nang ipanganak, isa sa pangalan ni Jesus, kung meaning ng Emmanuel, ang tawag ay kordero, nagkatawang tao. Siya pala yung kordero. Na nag-aalis ng kasalanan. Therefore, kung walang Emmanuel, may mag-aalis ba ng kasalanan? Ngayon, kung Emmanuel ang mag-aalis ng kasalanan, bakit binyag ang tuturo sa iyo? Hey, are you listening? Sino daw nag-aalis? In fact, ang nag-aalis ay persona, hindi object. Siya ang nag-aalis. Therefore, kung siya, hindi tubig yan. Kaya nga, I am the way, that is pronoun. I am. Hindi it is. Are you with me? Yan bang upuan nyo, pronoun? Tama bang tawaging pronoun yung inyong upuan? O yung nakaupo ang pronoun? O kayo ay noun? Ano ba ang noun? Kita nyo, cellphone kayo ng cellphone kaya pati mga tenses nalilimutan na. Pag sinabing pronoun, tumutukoy yan sa hindi sinabing pangalan pero noun o pang-persona. Kung si Kristo ang nag-aalis, siya'y persona, hindi binyag ang nag-aalis. Kaya salamat, may Emmanuel. Naintindihan niyo ba yan? Ang nakapag-aalis ng kasalanan ay Emmanuel. Anong idea? May Diyos na nagkatawang tao, sa kanyang pagkakatawang tao na buhay ng walang kasalanan,
Pero bakit siya pinarusahan ngayong wala namang kasalanan? Kasi dinala niya ang kasalanan ng bawat sasampalataya. Siya'y pinatay hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng sasampalataya. At siya'y nilibing na pagbayaran na. At siya'y nagbangong maguli, umakyat sa langit. Kaya lahat ng mananampalataya ni Kristo, pwede nang pumunta ng langit. Dahil ng Emmanuel, na nagkatawan tao. Klaro ho ba? Walang gospel kung walang Emmanuel. Dahil walang taong makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kundi yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya ba tiyak na ninyong palangit pag namatay? Praise the Lord. Gusto nyo bang matiyak? Sa hindi pa? Sino pupuntahan mo? Sino paniniwalaan mo? Jesus. Bakit? Emmanuel. Siya yung deliverer. Are you with me? Tingnan ba natin, Hebrew chapter 2 verse 14. I have still 10 minutes. Hebrew chapter 2 verse 14. Dahil sa mga anak ay mga bahagi sa laman at dugo. Dahil tayo ay may laman at dugo, tayo tao, anong nangyari? Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Kaya nga may Emmanuel. Dahil ang tutubusin ay tao, siya'y nagkanyang tao. Alam mo kung tutubusin ay kalabaw? Ay di siya magaan yung kalabaw. Sabi ng iba, yan naman ikang Bible, igawa din ng tao. Ay siyempre, tao ang babasa eh. Alam mo kung ang babasa ay elepante, ang gagamitin niya elepante. Tao na nga gumawa eh, hindi mo pabasahin, di lalo kung elepante ang gumawa. Tama ba? So bakit nagkatawang tao? Dahil tayo ay tao, siya na may naging tao rin. Dahil tayo may laman at dugo, siya na may nakabahagi ng laman at dugo rin. Anong layunin? Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang may layunin. Bakit siya ay nagkatawang tao? Bakit siya Emmanuel? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol. Ano ba salitang malipol? Alam ba ni Stadina yung malipol, Batanggenyo? Alam niyo ba mga Batanggenyo yung malipol? Mawala. Maalis. Maglaho. Ano sabi? Bakit siya ay nagkatawang tao? Bakit may Emmanuel? Dahil sa tayo may bahagi sa laman at dugo, siya naman ay nakibahagi sa laman at dugo. Anong layunin? Upang sa pamagitan ng kamatayan. Alam ko si Kristo hindi nagkatawang tao, hindi siya mamamatay. Walang Diyos na mamamatay. Pero yung kanyang pagiging katawang tao ay namatay. Anong layunin? Upang sa magitan ng kanyang kamatayan ay malipol. Alin? Yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang. Ano? Sa makatwid ay ang? Ibig sabihin, kung walang Emmanuel, alipin ka pa hanggang ngayon ni Satanas. Ngayon, may Emmanuel na. Pero kung saan-saan ka nang niniwala, alipin ka pa rin ng dyablo. Kaya nga may Emmanuel, Diyos na nakabahagi ng laman at dugo, dahil sa tayo may laman at dugo, upang sa magitan ng kanyang kamatayan, ay malipol yung may pagkahari. Sino nagkahari niyo sa kamatayan? Sa makatwidihan dyablo. Therefore, kaya mayroong Diyos na nagkatawang tao na Emmanuel, upang ikaw ay maalis sa kapangyarihan ni Satanas. Wag mo sabihin sa akin, satanista lamang ang alipin ni Satanas. Lahat ng makasalanan, alipin. Yan, word for word. Di ba? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol. Ibig sabihin, hindi yan maaalis kung walang Diyos nagkatawang tao. Gusto niyo ba kayo ay maalis sa kapangyarihan ng Satanas? No. Bigay ko sa inyo. Pag-pray natin si Rhea, siya po isasalang sa operation, nasa Manila na siya ngayon. Pero, prior na ma-discover niya na sakit, pinagbibili na namin yun ni Madam. Sis, ba't hindi ka magpa-check up? Kasi nalaki eh. Tapos nagkatagihawat siya, di ba? Dami. Na-confirm na yun ay resulta ng problem niya sa kanyang, kala mo hindi mabuntis parang 7 months.
So may problema. Yung inilalagay natin sa GC natin. Kukunin ko lang halimbawa. Kailan siya naging interesadong pumunta ng doktor? Nung makita niyang malala na pala sakit. Hoy, mga kaibigan, sino man sa inyo, ba't hindi ka interesado kay Jesus? Kasi hindi mo ramdam na alipin ka pala ng dyablo. Alam mo, hanggat hindi mo naiintindihan yan, hindi ka interesado sa Emmanuel. Are you with me? Boring. Sinasabi ng pastor na yon. Kasi naguyo ka ng dyablo. Kaya nga ako tipong doktor ngayon na ikaw ay aking ini-examine. Ang findings ng Bible, malala ang sakit mo. Bakit? Alipin ka ni Satanas. Pero sino makakalipol? Emmanuel. Yamang tayo may bahagi sa laman at buto, si Kristo din ay naging bahagi ng laman at buto. Ibig sabihin lang, nahayag sa laman. Nagkatawang tao ang berbo. Nagkatawang tao. Bakit? Siya lang ang pwedeng lumipol, magkalag, mag-alis sa atin sa impluensya ng kasalanan ng dyablo. Naintindihan mo na? Hindi lang ako ang dapat interesado kay Jesus. Bakit? Hindi lang naman akong alipin ni Satanas. Hindi lang naman ako ang naging alipin ng kasalanan. Ako yung iniwala lahat na ako po dito, alipin ni Satanas. Hindi mo lang yata naiintindihan. Are you with me? Efeso chapter 2, verses 1 hanggang 3. Para maintindihan nyo. Tingnan nyo po. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang tao pala sa kasalanan ay patay. Then verse 2, tingnan niyo po. Dahil sa tayo makasalanan at patay, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Ano niyo po, ang bantay, ang bangkay, ilagay mo sa ilog, yan ay walang resistance. Kung saan ang malakas na daloy ng ilog, dala-dala ang bangkay. Hindi siya nakaka-resist. Ano ang tao sa pagiging makasalanan? Hindi makaresist sa bisyo. Hindi makaresist sa trend ng mundong ito. Are you with me? Nais ko pong ipatunayan sa inyo, kailangan mo ang Emmanuel. Bakit? Siya lang ang magbibigay sa iyo ng lakas para makaahon sa kamatayan. Sa pagiging alipin ng dyablo. Naintindihan niyo ba yan? Na inyong nilakaran. Ano bang nilakaran? Ano ba salitang nilakaran? Hindi yan naglalakad as in, kundi inyong ipinamuhay. Nung una, ayon. Saan nakaayon ang tao? Hindi sa Diyos. Ang tao ay sumang sa Diyos. Hindi ang tao nakaayon sa Diyos. Sabi, nakaayon sa sanglibutang ito. Ano ang sanglibutang ito? Lust of the eyes. Kaya maraming tao mas addict sa cellphone kaysa sa Bible. Bakit? Wala man itong picture. Sa cellphone, nakakakita ka pa ng bold. Amen? Lust of the eyes. Ang tao ay biktima, alipin, daladala. Kaya nga may Emmanuel. Para makalaya ka dyan. Pero bakit? Hindi ka pumupunta ng doktor. Akala mo lang, simple ang pinag-uusapan. Siguro kung iniimik ko din yung magagandang artista, kanina ka pang kinig na kinig. Kanina ka pang lalaway-laway. Pero hindi mo naintindihan. Magdadala sa iyo sa langit ang ating pinag-uusapan. At magbabago ng iyong buhay. Yung mula sa pagiging alipin ng bisyo, mula sa pagiging alipin ng kalakaran ng mundong ito, addict na addict ka sa mga bagay na magdadala sa iyo sa impyerno, sa magpapahamak sa iyo, pero wala kang interes sa Emmanuel. Ano ka Emmanuel yan? Ito pinapaliwanag ko na nga. Naintindihan niyo ba yan? Na inyo nilakaran ng una ay sa lakad. Alam mo ang tao saan nakaayon? Sa lakad ng sanglibutang ito. Anong mundo? Lust of the eyes. Lust of the flesh. Kung ano lang ang gusto ng laman. Yung mga vape na yan, sigarilyo na yan, droga na yan, sugal na yan, chick boy, wala namang boyfriend, girlfriend. Ang dami, sunod-sunuran. Pag sinabing lust of the flesh, ginagawa mo kahit bawal. Bakit?
Diyan ka nakaayon. Bakit? Si Kristo lang ang magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng dyablo. Bakit? Kung paanong tayo nasa laman, siya naging laman din. Emmanuel. Klaro ba? Klaro ba? Gusto niyo ba mabago ang inyong buhay? Salamat kayo nasa baptis. Pero hindi baptis ang magbabago sa inyo. Si Emmanuel. Ang baptis nagtuturo about Emmanuel. Pero ang baptis hindi ang Emmanuel. Diga? Kumusta kayo mga kabataan? Kumusta kayo? Balik tayo sa Hebrew chapter 2 verse 14. Sige, great. Bibilisan ko na. Siguro dyan na lang ako magtatapos. Ipahubaya ko na ibang talata. Kasi gusto ko naiintindihan nyo eh. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at sa dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan. Kaya si Kristo naging Emmanuel para makalasap siya ng kamatayan. Siya namatay hindi sa kanyang kasalanan, namatay siya kung ikisasampalataya sa kanya, ang kinamatayan niya yung iyong kasalanan. Anong layunin? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol. Alin? Yung may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. Ibig sabihin mga kapatid, kung walang Emmanuel, walang kalayaan sa ilalim ni Satanas. Ngayon, may Emmanuel na, pero hindi automatic yan. Doon sa nagtitiwala sa Kanya. Yan. Gusto niyo ba pumunta ng langit? Sino pag-asa mo? Emmanuel. Sana huwag niyong malimutan yung salitang Emmanuel. Sino pag-asa? Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Emmanuel. With us. El. God with us. That means, say Diyos na nagkatawang tao. Kaya, definition, deity, then deliverer. Bakit? Walang Savior, kundi si Emmanuel. Bakit? Dahil tayo may bahagi sa laman at dugo, siya ay nagiging bahagi sa laman at dugo upang malipol. So, si Kristo lang ang naglipol ng paghahari ni Satanas sa buhay ng tao. Pero, andyan ka pa rin kung hindi si Jesus, ang Emmanuel, ang iyong pag-asa. Kaya paglabas nyo dito, wala kayong aasahan. Si Emmanuel lang. Siya yung namatay, nagbayad ng iyo at ating kasalanan. Ngayon, dito ako magtatapos. Ryan, Lance, binayaran ako ni Lance. Huwag mo na akong alipinin, tatagupakan ka na yun. Bakit? Anong karapatan mo ang alipinin niya si Eloy? Nabayaran ko na yan. Wala nang karapatan sa Satanas sa iyo. Binayaran ka na ni Jesus. Tama? O wala rin karapatan ng Ama na parusahan ako. Bakit? Na-suffice yung amount, yung price na hindi ko mabayaran na binayaran ni Kristo. Kaya ako, tiyak kong ako'y palangit pag ako'y namatay. Bakit? Sapat ang ipinambayad ni Jesus. Emmanuel. Kayo, tiyak niyo ba kayo palangit? Ayan, hindi ko pa tiyak. Ngayon, naintindihan niyo na ba kung bakit ka pupunta sa langit? Naintindihan niyo ba ang pag-asa kung sinong aasahan natin sa langit? Sino? Emmanuel. Paglabas mo dyan, manalangin ka, Lord, ikaw palang pag-asa ko. Hanggang sa katulugan mo na, hanggang sa kamatayan natin, wala tayong inasahan, si Emmanuel. Bakit? Ang Diyos ay nalulugod. Siguro, huli na lang, bonus na lang. Hebrew 11 verse 6. Hebrew 11 verse 6. Alam niyo, gusto ko kasi yung kayo ay yung hindi nakanganga. Gusto ko kayo lungad at sapat. Hebrew 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ano yung salitang hindi maaari? 1 plus 1. 1 plus 1. 3.
Posible ba 3 ang 1 plus 1? Yan din ang ibig sabihin niyan. Kung walang pananampalataya, hindi maaari. Na ano? Maging kalugod-lugod sa Diyos. Andiyan na si Jesus, pero hindi ka nagtitiwala, pa-impyerno ka pa rin. Bakit? Kapag walang pananampalataya, imposible. Klaro ba? Tayo mag-pray. Panginoon,